Canada na ipabalita na sikretong nagbibigay ng mga armas sa Israel bilang panlaban sa Hamas, Hezbollah at napakalaki ring possibility na ito ay paghahanda sa posibleng pag-atake ng Iran. Ang tanong, paano ito nangyari? Ang United States of America ay nahaharap sa isang widespread condemnation nitong nagdaang linggo lamang dahil inaprubahan ng Amerika ang weapon na nagkakahalaga ng $20 billion bilang karagdagan sa mga nauna nang na-approve ng Estados Unidos para sa Israel. Bukod pa riyan ang mga fighter jets na ipapadala ng United States of America sa Israel. Marami ang mga nagsasabi na wala daw katotohanan ang balitang ito dahil kapwa The Times of Israel ang nagbalita at mga sites na mula sa Western countries na mga alyado ng bansang Israel. Ngunit, paano kung mismong site na pinagkakatiwalaan ng mga Arabo at mga Muslim ang magbalita nito? Ang balitang ito ay kinumpirma ng Al Jazeera. Ayon sa report ng Al Jazeera, hindi na bago sa pandinig ng buong mundo kung si Joe Biden ang mag-anunsyo na kanyang susuportahan ang Israel sa laban nito laban sa Hamas, Hezbollah at Iran dahil matagal nang may pangako si Joe Biden na hindi niya pababayaan ang Israel. Pero nagulantang ang buong mundo dahil nitong Martes lamang nag-anunsyo si Justin Trudeau, leader ng Canada, na meron din pala siyang secret support sa Israel at ito ay hindi lamang moral support kundi ayon sa balita, pasikretong nagbibigay ng armas ang Canada sa Israel. Umani ito ng atensyon sa iba't ibang mga nagbabalita dahil noong mga nakaraang buwan, isa ang leader sa Canada sa mga kumokondina sa ginagawa ni Benjamin Netanyahu sa Gaza, lalo na halos araw-araw ay merong mga naitatala na mga sibilyan na nadadamay sa naturang gyera. Kaya malaki ang pagkagulat ng marami dahil hindi maliit ang weapons na sinusupply ng Canada sa Israel. Ayon sa ulat, tatanggap ang Israel ng weapons mula mismo sa kumpanya sa Canada na gumagawa ng mga armas at ito ay nagkakahalaga ng $60 million worth of munitions. Ayon sa mga Canadian lawyers at human rights advocates at iba pang mga eksperto, umani ito ng questions sa iba't ibang sektor. Inakusahan ng ibang human rights advocates ang Canada na nakikipagsabwatan daw ito sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na nagiging bahagi daw ang Canada sa genocidal act ni Benjamin Netanyahu at hindi pa riyan natatapos ang batikos ng ibang human rights advocates. Ayon sa kanila, ang Canada ay nagiging bahagi ng suspected human rights violation sa buong mundo. Marami din naman ang mga nagsasabi na ang naturang mga human rights advocates na hindi na nagbigay ng pangalan ay baka mga anti-Israel at pro-Hamas. Dahil ayon sa ibang mga matataas na pinuno, ang Israel daw has the right to protect themselves. And of course, isa sa mga matinding paraan ng Israel upang maprotektahan ang kanilang lupain at ang mga sibilyan dito ay mag-imbak ito ng maraming mga armas. Dahil wala daw choice ang Israel, kinakailangan nilang magpalakas ng magpalakas dahil pinalilibutan sila ng mga bansang nais silang pulbusin. Kaya wala raw basihan ang ibang mga human rights advocates sa kanilang paratang sa Canada at Israel. Ayon sa report ng Al Jazeera, merong isang peace researcher sa Canada. Ito ay nagngangalang Kelsey Gallagher. Ayon sa kanya, kung titingnan daw ang track record ng Israel in terms of violating international humanitarian law, ay wala raw karapatan ang Canada na mag-supply ng armas sa Israel. Illegal daw ang ginagawa ng Canada kung ang pag-uusapan ay UN Arms Trade Treaty. Pero ayon naman sa ibang mga eksperto, hindi mapipigilan ang Israel at Canada sa kanilang deal, lalong-lalo na ang Canada at US ay isang magkaparti lamang dahil ang relasyon ng Amerika at Israel ay matatag na at kung inyong susuriin ng mabuti, ang Canada ay bahagi ng US. Saan ito naging bahagi? Bagamat ang Canada
ay hindi naman part of the US state at 1950s pa na ang North America. Ang Canada mga kaibigan ay isa sa mga bansa sa North America na maganda ang ugnayan sa Estados Unidos. Meron silang tinatawag na Defense Production Sharing Agreement. Ang ibig sabihin nito, malaya ang magkabilang panig na magpapalitan sila ng mga weapons. Kaya malaki ang possibility na ang Canada ay nagpupondo ng mga armas sa Israel sa pamamagitan ng United States of America. Ang ibig sabihin nito ay pwedeng ipadaan ng Canada ang kanilang mga armas sa US at ang US ay ipapadala ito sa Israel. Ang US at Canada ay isa sa mga largest overall trading partner kung ang pag-uusapan ay defense goods. At ayon nga sa report ng ISED or Innovation, Science and Economic Development, katuwang nito ang CADC or Canadian Association of Defense and Security Industries na ang Canada ay nagpo-produce ito ng $7.12 billion in GDP at gumagawa ng 78,000 na trabaho sa buong Canada. At ito ay pagawaan ng weapon. Katuwang nito ang United States of America. Kaya dahil sa relasyon ng Canada at USA, walang sino man ang makakapigil sa Canada kung ano ang kanilang gusto. Lalo na noong 2019 na ang Canada ay sumali sa ATT o yung tinatawag na Arms Trade Treaty. Mas lalong napatibay ang bilateral condition ng dalawang bansa kung ang pag-uusapan ay arms weapon exchange. Bagamat ang ATT or Arms Trade Treaty, naglalayon ito at pinagbabawalan lahat ng mga bansang kasapi na magbenta ng mga armas kung ito ay gagamitin sa war crimes. Pero nga, ang stand ng United States of America at Canada, ang Israel has the right to protect themselves. Kaya, hindi mapagbabawalan ang Canada sa kung ano ang gusto nilang mga armas ang ibenta sa Israel. At kung hindi man ito direktang ibenta sa Israel, ay maaari naman itong ipadaan sa United States of America at papunta itong Israel. Alam na ng buong mundo na ang United States of America ay #1 supporters of weapon ng Israel. Katunayan nga, sa mga nakaraang buwan pa, marami ng mga na-approve na mga weapons na ipapadala sa Israel. At ang pinakabago, nito lang nagdaang araw, $20 billion ang halaga ng mga weapon na ipapadala sa Israel. At ito, ayon sa balita, urgent pa. Kinwestiyon ng ibang Canadian human rights advocates si Justin Trudeau. Ayon sa kanila, kulang daw sa transparency ang gobyernong ito. Delikado daw ang ginagawa ng Canada. Tinutukoy nito ang pag-e-export ng armas ng Canada sa Israel.